Palagay ko naman na naroon siya. Pero wala... Hindi naman siya inaalis eh. Hindi naman siya inaalis ng US Embassy. Pero klaruhin lang po natin, attorney, may tuturing na po bang malaya na si Smith matapos ang desisyon ng Court of Appeals o may mga dadaanan pa pong konting legal processes yan? Wala na, kasi ang sinasabi naman sa decision ay dapat siya palayain na unless may iba pa siyang kasong hinaharap. Eh, wala naman siyang iba pang kasong hinaharap. Kaya yun ay automatic na agad yun. Ang kailangan lamang doon ay matanggap yung copy ng decision ng US Embassy at ng mga parties concerned. Ano na ho bang sa pagkakaalam po ninyo, attorney, ano hong balak ngayon ni Smith? Pwede na ba siyang umuwi sa Amerika? O yun ba yung balak niyang gawin pagkalaya niya? Para dito, ganun ang gusto niya, makauwi ka agad sapagkat sa 4 na taong ba naman niyang pagkakadetect, eh, palagay ko naman ay namimiss na niya ang kanyang pamilya. Pinag-uusapan natin dito yung ebidensya. Ano ba ang ebidensya na presenta during the trial? Hindi naman pwedeng consider ng korte natin ng mga ibang bagay na wala namang kaugnayan. At yun naman yung maliwanag doon sa desisyon. Kaya nung i-refer sa akin ang kaso sa aking pag-aralan, eh talagang inisip ko eh hindi sapat ang ebidensyang ipresenta ng prosecution para patunayan ang pagkakasala ng aking kliyente. Attorney, pahabol na lamang po. Itong pinagpapaliwanag ho kayo ng Korte Suprema, kaugnay naman itong pinakahuling affidavit ni Nicole na kayo daw po mismo ang gumawa. Ano hong mangyayari dito at anong balak niyong gawin dito? Gusto kong liwanagin muna. Walang sinasabi kahit doon sa petisyon na ipinal nito sina Atty. Ursua na akong gumawa nun. Walang sinasabi doon. Ang kanila ay, ang sinasabi lamang nila doon ay ang opinion daw ng iba ay hindi dapat kaming nakipag-usap kay Nicole dahil lang sa siya ni abogado pa. Pero sa inyo pa... In fact, nga sa petisyon hindi nila masabing categorically na may maling ginawa doon. Sinasabi, ang opinion ng iba. Eh hindi ba kung kayo nakakatya sa sinasabi mo, sabihin mo na diretso. Huwag yung gagamit ka pa ng ibang tao. So, attorney, sa inyo pong pananaw bilang abogado, naging multi-academic na po ba ito? Ay, hindi ko alam. Pero kami magpapaliwanag. Handa kami magpaliwanag. Alam namin yung kung sinasabi nila ay may ethical violation. Handa namin paliwanag yun. Wala kami ginagawang mali dito. Ang may ethical violation nga sa ngayon, ay bakit nga tinatinit na servisyo nila, ay kung ano pa sinasabi nila, wala na silang kliyente.